Point of order, Mr. We were going to Point of recognize order. Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No, so I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. Point of order. Anak mo, sir. Sorry, excuse me. Yes, ma'am. Nagkaalitan sina Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan matapos imungkahi ni Pangilinan na ipagpaliban ang pagtalakay sa warrant ni Bato para matalakay pa nila ang iba pang usapin na tinanggihan naman ni Padilla. Pansamantalang sinuspende ang session kaninang hapon matapos ang pangyayari. Sa ibang video, nakitang sinubukan ding makipagkamay ni Pangilinan pero tinanggihan ito ni Padilla. Samantala, nakahanda si Kiko Pangilinan na sagutin ang planong paghahain ng ethics complaint ni Robin Padilla laban sa kanya. Ito ay matapos magreklamo si Padilla sa plenaryo matapos umano siyang sigawan ni Pangilinan habang nagdedebate sila kaugnay ng usapin sa planong pag-aresto kay Bato de la Rosa. Sa isang social media post, sinabi ni Pangilinan na sa matagal na niyang panunungkulan sa Senado at sa dami ng mainitang debate at sigawan na kanyang nasaksihan, ngayon lamang umano siya nakaranas na may nagbabalak magsampa ng ethics complaint dahil sa pagtataas ng boses sa plenaryo. Ayon pa sa senador, hindi maiiwasan ang pagtataas ng boses kapag mainit ang talakayan sa Senado. Kung laban sa ethics yon, marami na sanang mga senador ang sinampahan at pinarusahan. 0 cases. Saad niya, tinawag din ni Pangilinan na walang saysay ang planong reklamong ihahain laban sa kanya. Huwag maging balat sibuyas. Walang legal na basehan at walang kwentang ethics case complaint na yan. Hintayin na lang natin yung reklamo niya, dagdag pa ng senador. Kung matutuloy man ang reklamo laban sa kanya, ay magsasampa rin umano siya ng counter-complaint sa Ethics Committee laban kay Padilla dahil sa umano'y paglabag nito sa parliamentary rules, pagiging out of order, at aligasyon ng pananakot at pambabastos sa kanya habang nasa plenaryo.
Kung sakali man, sasagutin ko ng kontrareklamo sa Ethics Committee sa kanyang paglabag sa parliamentary rules at pagiging out of order at sa kawalan ng proper decorum, ang pagbabanta sa akin, pananakot at paninindak sa akin sa plenary session kanina habang naka-recess. Pahayag pa sang senador. Nagbigay rin siya ng babala laban sa umano'y pambubuli at paninigaw sa kanya. Hindi uubra ang pambubuli at pasiga-siga sa akin. Mas may basehang kasuhan yung pasiga-siga, pambabastos at ang kawalan ng proper decorum sa kapwa senador sa Senado. Lahat on record, dagdag pa niya. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, nilinaw ni Pangilinan na wala umano siyang intensyong makipag-away, ngunit hindi rin siya uurong kung haharapin niya ang aniyay walang basehang reklamo.